Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito muli sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? At tayo po ay patuloy na pumupuri sa pangalan ng ating Panginoon. At amin po kayong binabati ng isang magandang umaga. Yan. Ibinabati rin po natin ang ating po mga kaibigan dyan sa Alicia, no? Sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw at Baler. At dyan din po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, pati na rin sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Siyempre, binabati po natin ang ating po mga kaibigan na nandito po sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1. Yan. Kung meron po kayong mga gustong i-message o gusto nyong batiin o gusto nyong magtanong, no? Mag-text lamang po sa 0917-1742777. Pati na rin sa 0968-853-6607. So yan po, no? At tayo po yung papasalamat na nandito po muli kayo at kasama natin sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Yan. Ano po ba naman ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Ito po yung sinasabi nila. Saan ba makakahanap ng komunidad na nagtutulungan ang mga tao? Meron po ba niyan? Talagang yung mga tao ay talagang very helpful doon sa kanilang mga neighbors at mga kasama doon sa community. No? Meron pa kayang ganyan? Ito pa, bakit parang walang pakialam ang mga nasa paligid ko, no? Parang kahit may nakita silang madumi, hindi naman nililinis o kung ano man hindi tumutulong, no? May kumakatok na sa kapitbahay, hindi man lamang alamin kung sino at sino kailangan, no? Yan ang minsan ang mga nangyayari. No, paano maging taong matulungin? Paano nga po ba? Tayo po ba ay naghihintay lang ng tulong o tayo ay yung tao na gustong tumulong sa iba? At ito ang pinaka-last, paano maiingatan ang buhay sa aming komunidad, no? So yan po ang ilan sa mga katanungan na sasagutin natin sa umaga pong ito, no? At makikita natin po yan sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ating pong pagtuunan ng pansin. Dito po sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo, ito ang inyong Kuya Bong. At tayo ay patuloy sa ating pong pag-discussion o sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong topic ngayon ay helping your community, no? Pagtulong sa ating pong komunidad, no? Ginagawa po ba natin 'yan? Tumutulong ba tayo sa ating pong community? 'Yan. Ang ating pong text ay galing po sa Galatians 6:10. Sabi po dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers, no? Talagang ini-encourage po tayo ni Pablo, no, dito sa Galatia, sa ACGS. Sabi niya, habang mayroong pagkakataon, yan, wag daw tayo pumili. Pag meron tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti, gumawa daw po tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, hindi lang po pala sa kakaunti o sa piling mga tao, kundi gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga kabilang sa pamilya ng mga mananampalataya. So yan po pala, no? Tayo po ay tumulong sa ating pong kapwa at syempre tumulong din tayo sa ating pong mga members sa church, no? Yung mananampalataya. Kaya yung ating pong acronym ngayon, kung meron kayong notebook, no, buksan niyo na po ang inyong mga notebook at isulat po natin yung HELP. HELP. Ayan, ang ating pong pag-aaralan ngayon. HELP, heart, engage, lift, and pray. Ano daw po? H, heart, E, engage, L, lift, and P, pray. So tandaan po natin yan. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng magandang community, kailangan ay help, no? Tumulong po tayo. Yung H, have a heart of compassion. Yung po pala, no? Kailangan mag-umpisa tayo. Have a heart of compassion. So kung gusto natin maging maganda ang community natin, engage in acts of service.
Yan. Huwag tayong maghintay. Mas mabuti daw yung tayong tumutulong. Sabi nga mas mabuti yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. No? At sabi po sa L, kung gusto natin maganda ang community natin, ay L, lift others up with encouragement. Yan. Kung nalulungkot sila, o sila ay marami mga problema, no? Itaas po natin sila, i-encourage po natin sila. At letter P, pray for your community. Yung pala, isa sa mga sikreto para maging maganda ang ating pong komunidad, ipanalangin po natin yung mga nasa community po natin. So, tandaan po natin yan, ano? No? Ito po ay umpisa pa lang, pero mamaya explain po natin. Help. Kung gusto natin na maging maganda yung community natin, let us help. H, have a heart of compassion. E, engage in acts of service. And L, lift others up with encouragement. And P, pray for your community. No? So, punta muna tayo dun sa H. Have a heart of compassion. No? Magkaroon daw po tayo ng puso na meron pong habag. No? Ang pagtulong po sa komunidad ay nagsisimula sa isang pusong nagmamalasakit sa mga pangangailangan ng iba. No? Ang tunay daw pong pakikiramay ay humahantong sa pagkilos. Hindi lang po, ay, kawawa ka naman, tapos tatalikuran. Ang kailangan po pala, no, may compassion tayo, pero hindi lang po humihinto yun dun sa compassion na sasabihin lang natin na, ay, sana ay maging mabuti yung kalagayan mo, tapos hindi naman natin ito tinulungan. So, kailangan po pala yung ating puso, merong compassion, pero kailangan rin naman kumilos. No? Sa Matthew 6:36, ito po ang sabi, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. No? Ito ang ating Panginoon, talagang nalungkot po siya. Nung nakita niya po yung maraming mga tao, siya po ay nahabag, no? Nahabag sa kanila. Alam niyo po, yung habag, hindi lang po awa ito. Pag sinabi pong habag, ay talagang malalim na pagkalungkot, na pagkaawa, no? Na meron talagang urge, no? Urge to help others, no? Dahil nakita niya na sila po ay parang talagang nangahahapis po sila, no? Gaya ng tupa na walang pastol. Alam niyo po ba yung tupa na walang pastol? Yung mga tupang walang pastol, kanya-kanya yan nagpupunta at kung ano, yung iba nahuhulog, yung iba ay naano sa mga briars, dun sa mga tinik-tinik, no? Kapag ganyan ang mga tupa walang pastol ay nakakaawa, no? Nagkakaroon sila ng sugat, no? Nahuhulog sa bangin, walang mainom, walang makain dahil sa hindi nila malaman kung saan sila pupunta. So napaka-importante, no, na sa ating pong buhay, isipin po natin na magkaroon tayo ng compassion, no? Have a heart of compassion. Sabi pa sa 1 John 3:17, if anyone has material possessions and sees a brother or sisters in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Yun po pala. Kapag tayo po pala ay may nakakakita ng mga tao na nangangailangan ng tulong, tapos hindi tayo tumutulong, ibig sabihin, wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Maaari tayong ganyan lang mag-conclude kasi ito yung sabi sa 1 John 3:17 kung ang sino man daw po, no, ay may material na pag-aari at nakakita ng isang kapatid na nangangailangan, ngunit, no, hindi nahahabag sa kanila, paano ang pag-ibig ng Diyos ay nasa taong iyon? No? Nakakalungkot. May question, no? Questionable ang iyong puso kung ikaw ay meron ka namang means, meron ka namang maibibigay pero hindi ka tumulong. So, ito po ay isang question. Napaka-importante na magkaroon tayo ng compassion. So, kung gusto natin, mga kaibigan, na maging maganda ang ating pong community, we must have a heart of compassion. Sabi po ni Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. No?
kung gusto yan ang laging hinahanap ng mga kabataan ngayon, eh, yung meaning sa buhay, 'no? Gusto natin, parang hindi ako satisfied sa trabaho ko, parang walang meaning. The best way to find yourself daw is to lose yourself. Huwag mo nang hanapin yung sarili mo, kundi ikaw daw ay maglingkod, 'no? Kaya naman 'no, china-challenge natin yung mga kabataan ngayon. Ano ba ang focus ninyo, sarili ba, career, 'no? Magkakaroon daw tayo ng meaning if we lose ourselves, 'no, at tayo po ay tumutulong sa iba. Sabi ni Mark Twain, "Compassion is the language the deaf can hear and the blind can see." Ang ganda, no? Yung pakikiramay daw po, yung ang wikang naririnig ng mga bingi at yung wika na nakikita o yung kilos na nakikita ng bulag, no? Yan po ang compassion. Okay? So yan po, ang kailangan po natin, gusto natin maging maganda ang community, H, have a heart of compassion. Yung pangalawa po, E, engage in acts of service. No, ito po ay encouragement sa atin. Makiisa daw po tayo sa mga gawa ng mga paglilingkod, no? Dahil po ang paglilingkod sa komunidad ay nangangahulugan ng aktibong pakikilahok sa magitan po ng voluntaryong gawain, yung kabaitan, yung pagiging bukas palad sa mga tao na nangangailangan. Kaya eto po, kung gusto natin maging maganda ang community natin, let us engage in acts of service, no? Wag lang po tayo maghintay sa iba na tutulong sa atin. Tayo daw po mismo ang makilahok, no, na tumulong sa iba. Sabi po sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. No, tama po naman 'yun. Yun ang sinasabi nila, yung pananampalataya daw po sa ating sarili. Kung hindi po ito sinasamahan ng gawa, ito po ay patay, no? Ay ganoon din naman. Obviously, sa physical world, kung hindi ka kumikilos, at medyo matagal ka na hindi kumikilos, ibig sabihin, ikaw ay patay na, no? At ito po ay ganun din sa ating pong buhay. Let us engage in acts of service kung gusto nating maging maganda ang ating pong community. Sabi po sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. No, tama, sinabi, nabasa natin kanina. Sa Hebrews 13:16, ito po lang manasabi, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Ang ganda po, no? Tayo po ay kinalulugdan ng ating Panginoon kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, nagbabahagi sa iba, no? Dahil ito po, ang nais ng ating Panginoon sa atin, nagiging masaya, kinalulugdan tayo ng ating Panginoon kung meron tayong spirit of service, no? Kaya sa ating pong buhay, wag po nating kalimutan. Let us engage in acts of service, no? Wag lang yung hintay lang ng hintay ng tutulong, kundi tayo rin humayo at tayo ay tumulong din naman sa iba, no? Sabi ni Mahatma Muhammad Ali, service to others is the rent you pay for your room here on earth, no? Kapag tayo po ay nandito sa mundong ito, nilikha tayo ng ating Panginoon, ginawan tayo ng lugar para sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, tayo ay kikilos upang maglingkod rin naman sa iba, no? Kaya napaka-importante po niyan na tayo po ay maglingkod, tayo ay gumawa, no, para sa ating Panginoon. Sabi naman ni Rick Warren, the only way you can serve God is by serving other people, no? Yun po kasi, no, mga kaibigan, na marami ang nagsasabi, madali lang naman, para ikaw ay maligtas, mahalin mo lang ang Diyos, no? Ikaw laging dumalo araw-araw. Pwede ba yun, araw-araw dadalo? O kaya naman ay manalangin kang palagi, no? Mga kapatid, maganda, tama rin naman yan. Mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin, tayo ay sumamba, no? Pero ang pinaka-importante po pala,
upang maipakita po natin sa ating Panginoon na tayo po ay nagmamahal sa Kanya, tayo ay naglilingkod sa iba. If you love me, no? O sabi po sa atin, una, keep my commandments. Pero ang sabi ng ating Panginoon, if you do this to the least of this my brethren, you did it to me. So ibig sabihin, paano natin mamahalin ang ating Panginoon? O sa pagmamahal din naman sa ating pong kapwa, sa pagtulong sa ating pong kapwa. Dahil the only way you can serve God is by serving other people. Now, tayo po ba ay naglilingkod sa iba? Tayo po ba ay tumutulong sa iba? No? Tayo po ba, kapag may nakitang nangangailangan, tayo po ba ay lumalapit at tayo po ay we extend our hand for help, no? O ang ating Panginoon gusto niya na ang bawat isa sa atin ay tumulong. Gusto ng ating Panginoon na tayo yung maging kamay ng ating Panginoon. Hindi sa hindi kaya ng ating Panginoon tumulong sa iba. Nais actually ng ating Panginoon na maranasan po natin na tayo po ay maligayahan, tayo po ay masayahan sapagkat napakasigla. Nagiging masigla ang puso natin, nagiging masaya po tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan sa puso natin kapag tayo ay naglilingkod sa ating pong kapwa. So napaka-importante, no? Yung pangalawa na binabanggit po dito, engage in acts of service. No? Tayo po ay tumulong. At yung pangatlo, no? Doon sa ating pong acronym na HELP. No? Una, yung H ay have a heart of compassion. No? And letter E, engage in acts of service. At yung letter L, no, lift others up with encouragement. No? Minsan talaga, minsan kahit sa magkakaibigan, nasasanay po tayo. Yung mga biruan natin, yung mga below the belt na biruan na nangungutya o kaya naman dinadown, pero inisip natin, ano lang, lambing lang naman yan. Pero kapag tayo po ay nasanay, minsan kung wala sa mood, no, yung ating pong kaibigan, tapos biniro natin ang biro na parang below the belt, at akala natin matatanggap lang niya yun. Pero minsan, no, nagkakaroon tayo ng sama ng loob dahil sa ang iniisip natin, may encourage tayo, hindi tayo na-encourage. No? Kaya napaka-importante, gusto natin ng magandang community, lift others up with encouragement. No? Pasiglahin po natin ang iba ng may panghihikayat. No? Encourage natin sila. Ang pagtulong po kasi ay hindi lamang tungkol sa physical na pangangailangan. Ito po yung tungkol din sa pag-aangat ng tao sa kanyang emosyonal at spiritual, no, na pangangailangan, no, sa pamamagitan po ng pag-encourage, no, pag-encourage natin sa kanila. Sa 1 Thessalonians 5:11, ito po ang sabi, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. No? Dito po kasi sa tala na ito, kapag tayo po ay nag-encourage ng iba, no, at nagbi-build tayo, lalong-lalo na pag nalulungkot o hindi natin alam, baka naman tinatago lang, may problema pa lang, napakalaki yung ating pong kaibigan. No? Ang kailangan lang niya yung tao na makikinig. Tapos ang nangyayari, hindi tayo nakikinig, daldal tayo ng daldal, nag-open up na yung kaibigan natin, tapos hindi natin pinapakinggan. No? Hindi rin maganda, nagiging insensitive tayo doon sa mga pangangailangan ng ating pong mga kaibigan, yung ating mga kausap. Kaya napaka-importante. Let us always be ready to give encouragement to the people who are down. No? Kailangan po natin na itaas, iangat sila sa kanilang spiritual na buhay. Huwag po basta-basta na nakalagi lang biruan na kung ano-anong hindi naman nakakatulong sa ating pong kapwa. Kaya kailangan po tayo na ready tayo na mag-encourage ng iba. Sabi naman po sa Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. No? Ano po ba tayo? Tayo po ba yung tao na kapag nagsalita ay lahat ng mga tao nalulungkot na? O kaya,
tayo yung mga tao na kapag tayo ay nagsasalita o nagiging masaya yung mga tao. Napakaimportante po, no? Na kapag tayo ay dumating, naiibsan yung mga kalungkutan ng mga tao dahil nakikita sa atin yung napakagandang aura ng mukha natin. Nakikita na tayo po ay masaya, tayo po ay umaawit. Na kapag tayo ay nagsalita, na-encourage yung iba. No? Sa Proverbs binabanggit po dito, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. So napaka-importante. O kung may problema tayo at kaya naman nating isolve, una muna sa lahat po kasi kapag may problema tayo, kailangan natin ay ibigay sa ating Panginoon. Ito ay ilagak natin sa ating Panginoon. Yung mga tao, makakatulong sila, yung mga kaibigan natin, makakatulong sila ng konti, pero napaka-importante na iibsan yung ating pong lungkot, yung bigat, kapag tayo po ay nag-o-open up sa ating Panginoon. At kung tayo naman ay nasa Panginoon at mapayapa tayo, tayo yung dahilan para magiging masaya rin naman yung iba. No? Isang quotation na hindi alam kung hindi kilala kung sino po yung nagsabi. Ang sabi po dito, a word of encouragement during a failure is worth more than an hour of praise after success. No? Napaka-importante. Mas importante po pala yung words of encouragement kapag yung tao ay down. Tao ay nalulungkot o kaya nabigo. No? Kaysa doon sa tayo po ay praise, no? Pinupuri dahil tayo very successful. No? Minsan naisip natin, kaya ko naman talaga yan. So, hindi naman nakita mapakinggan yung ating pong praise na mas mabuti po pala yung encouragement kapag nakita po natin na na-down yung isang tao. Sabi ni John Maxwell, encouragement is oxygen of the soul. No? Napakaganda ng encouragement. Yung taong nagbibigay ng encouragement, ito po ay sinasabi nila yung breath of fresh air. No, yan, talagang nakakahinga yung isang tao. So ano daw po, lift others up with encouragement. Yan. And pinakalas yung P doon sa ating pong acronym na help. No? Letter P. Ano po yung sabi dito? Pray for your community. No? Kailangan po pala, inapanalangin po natin yung ating pong komunidad. Yan. Ang pananalangin po kasi ay isang makapangyarihang paraan upang suportahan at ingatan ang mga nasa paligid po natin. Maaari tayong manalangin para sa kapayapaan, manalangin para sa probisyon, at manalangin sa pagbabago sa ating pong komunidad. Doon, napaka-importante po na magkaroon tayo ng prayer, intercessory prayer for our community. No? So Jeremiah 29:7, ito po ang sabi, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. No? Kailangan po pala, mga kaibigan, na tayo ay nananalangin para doon sa ating pong kapwa. Nakasama po natin sa community. Kasi tayo ay isang pamilya doon. Ikaw lang ba ang mananalangin para sa inyo? Sabi, Panginoon, sana po ay umulan para tumubo ang aking lupa. Kapag ikaw lang ba nag-pray, doon lang sa tanim mo uulan? Hindi po. Kapag ikaw nag-pray, sino nagpa-prosper? Sino ang nakikinabang? Lahat po kayo nakikinabang. So napaka-importante na tayo po ay manalangin for peace and prosperity for the city. No? Dahil tayo po ay nandun, inilagay ng ating Panginoon para maging pagpapala sa iba. Hindi lang po para sa sarili lang natin. Kaya sa ating buhay, no, pray for your community. Napaka-importante po niyan. Sa 1 Timothy 2:1, I urge then, first of all, that petitions, prayers, and intercession and thanksgiving be made for all people. No? Ano daw po? No? Ang sabi po sa atin na tayo po ay manalangin, no? Makipag-usap sa pananalangin sa magitan po ng pasasalamat. No? Gawin po natin ito para sa lahat ng tao, hindi lang po sa ating sarili. Dahil ang ating Panginoon,
He lets the rain fall, or He lets His blessings fall to the good and to the bad. No? Hindi po talaga pinipili ng ating Panginoon yan. Pero may mga pagkakataon na dahil sa sila po ay hindi tumatawag sa ating Panginoon, hindi nila nararanasan yung full blessings ng ating Panginoon. Dahil iniisip nila, ako lang naman may gawa niyan, hindi naman Panginoon. So, kaya napaka-importante po na kapag tayo po ay nananalangin, let us pray for petitions, let us pray for intercessions, and thanksgiving, no, para sa lahat. Sabi po ni Mother Teresa, we can do no great things, only small things with great love. No? Kaya nga napaka-importante kapag tayo po ay gumawa, kailangan merong pag-ibig. Sabi naman ni Mahatma Gandhi, prayer is not asking, it is a longing of the soul. Kaya po mga kaibigan, no, sa ating pong buhay, if you want to have a peaceful and good community, you pray for your community. At ang ating Panginoon, papakinggan ang ating pong mga pananalangin dahil nais din ito ng ating Panginoon. Kaya naman, no, ating pong acronym, ulitin nga po natin, isulat po ba natin yon, yung HELP, no? H-E-L-P. H, have a heart of compassion. E, engage in acts of service. Kung gusto natin magkaroon ng magandang community, L, lift others up with encouragement. At tayo po ay magmanalangin, pray for your community. No? Ang pagtulong po sa ating pong komunidad ay tungkol po sa pangangalaga, yan, sa paglilingkod, sa paghihikayat, at pagdarasal. Kapag tumulong po tayo at ipinakita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, nagbibigay po ito ng pag-asa, hindi lang po sa atin, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? So, paano tayo makakatulong ngayon sa ating community? No? Maging, bukas ang ating kamay para sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang para tanggapin ito, kundi para po ito ay ibahagi rin naman sa iba at magkakaroon ng magandang pagbabago sa ating pong community. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kami nagpapasalamat na kami ay inyong sinasamahan. O Panginoon, sa aming pong community, ninanais po namin na kami ay magkaroon ng compassion sa aming pong mga kasama doon. Magkaroon kami ng engagement, acts of service, at magkaroon kami ng encouragement sa iba at patuloy na ipanalangin po namin. Alam niyo po, Panginoon, ang aming po mga pangangailangan. Kaya kami ay nagtatalagang muli sa inyo, samahan nawa po kami upang kami ay maging pagpapala sa iba. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No, inaanyayahan po namin kayong muli sa susunod nating pagkikita. Nawa kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.